Yan, lumago at makibahagi. Ano? At ito po ay tungkol sa Christian fellowship. Pagka sinabing Christian fellowship, ito po ay growing and sharing in the life of Christ. Paglago at pakikibahagi sa buhay ni Kristo. Yan po yung ating pinagsasamahan. Kaya ang salita pong fellowship, sa Tagalog, ang ginamit ay pakikiisa o kaya ay pakikisama. Mapapansin niyo po kung natin kayo sa mga iba't ibang Tagalog Bible, minsan ginamit na pakikiisa. So, ang mas tinig ko po yung pakikiisa. At pakikisama, nadoon din po yung idea ng fellowship. Di ba? Karaniwan, ang alam natin, pakikisama, ay sa pagka may mga kaibigan tayo o mga barkada. Halimbawa, kung sa mga sa ating mga barangay, may mabuboting samahan yung iba. Marami silang boting pinagsasamahan. So may fellowship din yun, kaibang fellowship. Kasi pagka sinabi pong fellowship, meron tayong common interest. Sabi ko po ng isang author, sa kanyang libro, fellowship is two people on the same ship. Parang dalawang tao na nasa pareho kayong barko o kaya kaya kasama may common ground kayo, may common interest. At tayo naman bilang mga mananampalataya, ang fellowship natin ay dahil meron tayong common faith sa ating Panginoong Jesucristo. Okay po ba yun? Dahil iisa ang ating pananampalataya o iisa ang ating sinasampalatayanan. Kaya dyan po iikot ang ating pagbubulay sa umagang ito. Ngayon, gagamit po ako ng English Bible para dahil nabasa na po sa atin sa Tagalog para mas makita pa natin yung mga root word ng mga salita. Kaya lumago at makibahagi. Yan po ang ating tandaan pagka fellowship, kailangan tayo lumago dyan. At ibahagi natin ang ating buhay, ang ating oras, ang ating talento sa kapatiran para sa paglilingkod sa Panginoon. And then, okay, so tingnan po natin, kagaya ng dati, tayo po ay nagsisimula sa buod o summary ng ating mensahe. Sabay-sabay po nating basahin. Yan, English po muna, go. Every disciple must grow and share in Christian fellowship by remaining in the source of life, who is Jesus Christ, by daily walking in God's light, and by receiving forgiveness through confession of sins. Sa Tagalog, ito naman, ang bawat disipulo ay marapat lumago at makibahagi sa pakikiisang Kristiyano sa pamamagitan ng pananatili sa pinagmulmulan ng buhay sa Jesucristo, sa pamumuhay sa liwanag ng Diyos at sa pagtanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kasalanan. Yan, medyo humaba na ulit ang ating buod, pero kailangan po natin makita yung bawat bahagi niyan. Christian fellowship, lahat po tayo ay kabilang din dyan. At ang magiging tanong na lang sa atin, paano ba tayo nakikibahagi o paano tayo lumalago sa bahaging ito ng buhay Kristiyano na napakahalaga rin. Kaya magbibigay po tayo ng ilang diin. So, ang tanong, paano tayo magkakasamang lumalago sa pakikiisang Kristiyano? Marahil, nung maging mananampalataya po tayo, kayo ay na-introduce siyempre sa church. Una, nabautismohan din. Kasi yun po yung initiation natin as a church, yung bautismo. At after that, doon po yung ating pag-commit ng ating sarili na sumama din sa kapatiran sa mga gawain ng church na pwede natin masamahan. At sa pagsama po natin sa mga fellowship, mapapansin po natin na mangangailangan ito ng pagtatalaga, ng commitment. Kasi mayroon tayong previous na mga activities sa mundo o sa ating dating mga na minsan magkakaroon ng kasabay sa mga oras. Kaya pipili po tayo ano ang mas bibigyan natin ng priority ngayon sa ating mga oras. At kung tayo po ay nagtatalaga rin sa Panginoon dahil ang fellowship po o pagsasama-samang Kristiyano bukod sa worship service, kasi ito talaga ang common natin na worship and fellowship ay doon pa sa iba pa
ng mga inilalaan. Kagaya natin na tayo po ay nag-aim na ma-establish yung mga fellowship groups. Ang kababaihan, nauna na, no? Tapos ito ngayon, yung kalalakihan, din mga kabataan. Kasi yung pong sabihin natin na may pangangailangan po na may commonality din yung ating age bracket para mas nagkaka-identify tayo sa isa't isa, yung ating mga karanasan at maging ating pangunawa din sa mga bagay-bagay. No? Kaya bukod sa pangkalahatan, ay tayo din ay nagnanais na meron, mas makilala pa natin na mas malalim yung isa't isa ng mga ka-age natin, ka-grupo, o kaya ay kagaya ng mga parehong may asawa na, mga ganyan, ano. Kaya may tinatawag pong couples fellowship. Meron din singles fellowship, ano, yan, yung mga hindi pa nag-aasawa na mga edad, ano. So hoping, kaya po yung ating makikita nyo sa ating mga bulletin board, may mga nakaready na mga paglalagyan sa mga ministries, ano. Children, so meron yan sa Sunday School, youth. So kayo na po bahala dyan na mag-update sa inyong mga bulletin board, ano. Yung adults, yan ay bubuuin pa. Kaya sana kung ikaw yun, no, ikaw ay hindi ka pa makapag-asawa, baka ang nais mo na ng Panginoon, ikaw muna ay mag-lead sa yung adults group, ano. And then merong kababaihan, kalalakihan, ano. Sa iba pong churches, lalo na po yung maramihan na meron bukod pa doon, meron pa silang mga iba pang mga group na tinatawag na specialized. Halimbawa, isa yung mga samahan ng mga professional o kaya ay samahan ng mga puro driver, ganyan. Parang mas specific yung kanilang common interest, ano. So, yung general nating mga groupings. At mas marahil po magkakaroon tayo ng ministry fair, isang meeting natin, ano, para po ating mailagay sa ating mga grupo, angkop na grupo ang bawat isa. Okay? Ang ibig sabihin lamang po, kailangan tayo po ay maging bahagi tayo sa pagpapasigla ng gawain ng iglesia sa pamamagitan ng pakikibahaging masigla rin sa mga fellowship groups natin. Okay? So, paano tayo magkakasamang lumalago sa pakikiisang Kristiyano? May tatlong bibigyan po ako ng diin sa ating passage. Ano? Una, manatili sa pinagmumulan ng pakikiisang Kristiyano, si Jesucristo, or remain in the source of Christian fellowship. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Nagsimula po yan, siyempre, sa pagkakaroon natin ng relasyon o ng kaligtasan, buhat sa Kanya. Kaya nga po sabi doon, nireveal po ang buhay ni Kristo. The revealed life. Siya po yung tinatawag ng word of life. Ang salita ng buhay. Siya po ay nasaksihan, observed, at ipinagpapatotoo siya ng mga nakasaksi sa Kanya. Yung pong mga unang alagad. At ito po sumulat nito, si Juan, isa po siya sa mga alagad. Actually, siya yung pinakabata sa mga alagad. Siya yung John the Beloved. Ano? Siya po yung nakahilig sa Panginoong Jesus. Doon sa Lord's Supper, sinasabi. Ano? Kaya malapit na malapit siya sa ating Panginoong sa Kristo. Dahil siguro siya ang bunso, kumbaga, sa lahat ng mga alagad. Okay, sabi po doon, what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands. So ano po mapapansin natin doon sa mga pananalitang yun? Binanggit po dyan yung mga senses natin. At least yung mga senses natin na sense of hearing, seeing, and touch, at of course, lahat pa siguro, dahil nakasama nila sa pagkain ng Panginoon Jesus. Nagkalasahan din sila sa isa't isa, nagkaamuyan din sila sa isa't isa. Ganon kalapit ang Panginoon Jesus sa mga alagad. No? Kasi pinili siya ng Panginoon Jesus para siyang mamuhay na kasama niya sa kanyang misyon. Okay? Tumutulong silang magkakasama. Okay? Concerning the word of life. Pagka sinabi po, what was from the beginning dyan, no? Yan, beginning. Ibig sabihin po, yung simula nang makilala na ni Jesus. Yung simula nang tawagin sila ni Jesus. Sa ibang sulat niya, sa Gospel of John, in the beginning, sabi doon, was the Word. Yung pong beginning doon, iba ang sense. Yung beginning naman doon ay yung simula ng paglikha ng mundo o bago pa likhain ng mundo. Kaya titingnan po natin yung mga salitang yan. Depende sa context. Pero dyan, sila sabing beginning niya
ay yung pamula na makasama nila, ang Panginoong Jesucristo. And then sabi doon sa verse 2, the light was manifested, nahayag, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life. So, bukod sa ang tawag sa kanya, word of life, salita ng buhay, ang tawag din sa kanya ay buhay na walang hanggan. Kaya kung ating pong iisipin, ang buhay na walang hanggan na meron tayo, ay walang iba kundi si Jesus. Siya rin po ang buhay na walang hanggan. Kasi kung nasa sa kanya ang buhay, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sabi po sa chapter 5. Ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Referring po yun sa mga hindi pa Kristiyano. Nung po tayo hindi pa Kristiyano talaga, sumisimba tayo marahil sa malaking simbahan. Pero dahil hindi pa naman talaga natin pinanampalatayan si Kristo, hindi po tayo Kristiyano. Bagamat sa Pilipinas ay nasasabing Christian nation. Pero hindi po lahat na nagsisimba ay Kristiyano. Pwede sabihin Simbiyano kasi may simbahan siya. Pero kung wala sa kanya si Kristo, hindi siya Kristiyano. Tama po ba? Paano ka ba magiging milyonaryo? Dapat at least may 1 million ka para matawag ka milyonaryo. Di ba? Okay. Kung 999,999, hindi ka pa milyonaryo. Ganon din, kung wala sa iyo si Kristo o wala sa isang tao si Kristo, hindi siya Kristiyano. Maaaring nagsisimba siya, Simbiyano. O kaya sa kapila, Kapilyano. Parang ganon ang tawag sa kanya. Pero hindi po Kristiyano. Ang Kristiyano ay nasa sa buhay na si Kristo. Kaya po maliwanag sa atin yun. Sino po ang talagang tunay na Kristiyano? Ngayon, tanong, tinanggap mo na ba sa buhay mo si Kristo? Ayan, At yun po yung tayo manampalataya sa Kanya. Dahil doon, naging Kristiyano kang tunay. Hindi po lahat ay naging anak ng Diyos sa pagtubos. Dahil hindi pa lahat ay sumampalataya. Lahat po ng tao ay anak ng Diyos in the sense na galing sa Diyos ang buhay natin. By virtue of creation. Pero hindi po lahat ng tao ay Kristiyano by virtue of redemption. Dahil doon lamang po nanampalataya kay Kristo, ang siyang tumanggap ng pagiging anak ng Diyos. Dahil sa pagtubos. Okay? So, at ito po ay pinaproclaim nila, binabahagi nila. Pinahayag mula sa Ama na nahayag sa kanila at nakapiling nga nila. So, yun po yung revealed life of Christ. And then, the proclaimed life of Christ, para po ma-share, makasama sa fellowship, sa pakikiisa. Kaya nila isinulat. Kaya isinulat ito ni Juan. Sinusulat namin ito sa inyo para kayo rin ay makaisa namin. Makasama, maka-fellowship. Yun po ang layunin ng pagsulat. With God and with each other. So, ang fellowship po ay sa Diyos Ama, at kay Kristo Jesus. And of course, sa Holy Spirit din. Kasi hindi lang po commonly binabanggit ang Holy Spirit. Pero ang fellowship po natin ay sa kabuuan ng Trinity. Godhead. At ang layunin for fullness of joy, para tayo malubos ang ating kagalakan. Sabi po sa verse 3, what we have seen and heard, Jesus Christ, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. Yan po ang dahilan, kaya tayo ay nangangaral. Nagba-Bible study tayo sa mga bahay-bahay. Nagbibigay tayo ng mga pulyeto sa layunin na sila rin ay makakaisa sa Diyos at makakaisa natin. O kung saan man church sila makadalo. So, yun po yung layunin ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. And then, this thing, sabi sa verse 4, we write so that our joy may be made complete. So, yung pagka sinabing our joy, ang tamang salin po dyan ay ating kagalakan. Kasama, kumbaga, pagka aming kagalakan, pwede rin, pero ngayon ating, makakasama na kahit ang mga sinusunatan. Okay po? So, at kailangan po nating manatili kay Hesus Kristo na pinagmumulan ng fellowship na yan. Dahil siyang pinagmumulan ng buhay. So, kailangan po natudoon. Sinabi rin ng ating Panginoon Hesus mismo, kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko ay mananatili sa inyo, kayo ay mamumunga ng sagana. Wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So, ito po ay may individual responsibility na manatili tayo kay Kristo. Sabihin yung ating personal Bible reading and prayer. At
meron ding group responsibility tayo na tayo magpapalakasan sa isa't isa. Kaya nga sila, sumusulat sila para maka-fellowship din. Tayo po, kaya tayo patuloy nangangaral, kaya tayo naglalaan ng mga activities na yan, para mapanatili nating maganda at lumanago yung ating samahan bilang mga anak ng Diyos. At kung mga anak ng Diyos tayo magkakapatid. Kaya nga mga tawag natin kapatid, brother, sister, okay, parang pamilya. Pagka mas matanda naman, tinatawag namin tating tatay o inay. Okay po yun, naging isang malaking pamilya po tayo ng Diyos. So, yun po ang una na paraan para tayo ay lumalago sa pakikiisang Kristiyanong sama-sama. Sabi po natin, manatili sa pinagmumulan ng pakikiisang Kristiyano. Okay? Walang iba kundi si Jesucristo. Pangalawa, isagawa ang kinakailangan sa pakikiisang Kristiyano. May requirement po para maging maayos yung pakikiisang Kristiyano. At yun po yung pamumuhay sa liwanag ng Diyos. Practice the requirement for Christian fellowship, walking in the light of God. So, introduction lang po yung tayo nananampalataya. No. Pero ngayon, meron po tayong bahagi. Kailangan mag-contribute po tayo para maging maayos yung ating pakikiisa Kristiyano. At yan po sa verse 5 hanggang 7b. Sabi po doon, "This is the message we have heard from Him and announced to you, that God is light, and in Him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He Himself is in the light, we have fellowship with one another." So dyan po may metaphor o figurative na salita na ginagamit patungkol sa ating paglakad sa buhay Kristiyano, yung liwanag at dilim. Diba? At ang liwanag na yan ay siyempre yung liwanag ng Diyos. Kailangan daw po tayong lumakad sa liwanag ng Diyos para masabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya at sa isa't isa. Ano pong ibig sabihin? Siyempre figurative yan. Pag lumiliwanag, di ba pagka tayo naglalakad sa buhay na ito, kailangan natin ng liwanag ng araw o kaya ng mga ilaw para kita natin ang ating lalakaran. At dahil doon, hindi tayo matatapilok o madadapa dahil kita natin ang ating dinaraanan, yung reality ng buhay. Ganun din po, kailangan natin ang salita ng Diyos. Na ito ang gabay natin, ito ang liwanag ng Diyos para sa ating buhay. Marahil, dati po, na-realize natin, marami pala tayong mga pananaw sa buhay dati na nung maunawaan natin salita na hindi pala dapat, mali pala o kaya ay hindi tamang paniniwala sa buhay na ito. So naliwanagan tayo, nakita natin ang totoong kalagayan ng ating paniniwalaan na hindi pala totoo. Halimbawa, mga pamahiin. Mga pamahiin sa buhay, napakarami niyan. Banggit lang ako ng isa. Pagka daw magtatanim ng papaya sa tapat ng yung bintana, dahil magiging iyakin yung pamilya mo. Hindi ka daligan ng kumuha ng panggulay pagka bumunga na naka-base mo kasi sa takot, yung pamahiin. O kaya ay mas marami kayong alam kaysa sa aking mga pamahiin, na pag kami nakasalubong ka raw pusang itim, huwag ka na dimiretso. Ay paano kung puro itim yung pusa sa inyong lugar nyo, hindi ka na makakaalis sa inyong lugar. Dahil baka daw mapahamak. Signos daw yun na mapapahamak ka. So, at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, iba't iba rin ang mga pamahiin. Nandito po yung mga pamahiin ng mga aswang, ng mga iba't ibang mga spiritual beings na, of course, na-form sa ating mind yun dahil sa ating mga napapanood at naipasa sa atin ng mga matatanda. Kung sakaling may mga ganun, yung mga masasamang espiritu po yun na nandadaya sa tao. At ang dulot lagi sa atin ay katatakutan. Kagaya nito nakaraan, November 1 and 2, Okay lang naman na pumunta tayo sa sementeryo dahil para maka-reunite natin yung ating mga mahal sa buhay. Pero kung kinakausap niyo pa po, yung pumanaw, yun po ang hindi sinasang-ayunan ng Biblia, Wala na hong patay na makaririnig yung anumang sasabihin ng buhay, Sila po ay may pinuntahan na at wala na po silang nalalaman sa nangyayari sa buhay nito.
Of course, dala-dala nila ang memorya, kagaya ng napag-usapan na pag-aralan natin ng kanilang naging buhay, pero wala na po sila nakikita sa mundo at wala na po sila dito sa mundong ibabaw. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos na yung paghuhukom. Nasa paghuhukom na po sila. Naghihintay na ng final judgment. Pero pareho na rin ang kalagayan na nasa pagdurusa o kaya nasa kaaliwan sa piling ng Diyos ni Abraham din. Yun po alam ang binabanggit sa Biblia. Mamaya po, bago kayo umuwi, kumuha po kayo ng ganitong tracts. Kung ilan ang gusto nyo, marami naman yon, isulat nyo ng pangalan nyo, ilan ang kinuhin nyo, baka meron kayong gusto pagbigyan. Ito po yung ating nabuong tracts ngayon. Ang pamagati, ang mayaman at si Lazaro, isang kwento sa Bible, and then sa loob po nito yung paliwanag tungkol sa kamatayan. Yung pananaw ng Biblia tungkol sa kamatayan, na dapat po ating angkinin bilang mga mananampalataya, at meron din po diyang mungkahi ng pananampalataya, panalangin ng pananampalataya sa ating Panginoong Susuwa. Huwag po kayo makakalimot na kumuha nito. Kahit maubos yun na doon, tayo magpiprint ng mga panibago. Ang mahalaga, maibigay nyo sa inyong mga kakilala, mahal sa buhay. Namigay na po kami noong Friday sa cemetery. Para po mapukaw yung kaisipan at damdamin ng ating mga kababayan Pilipino kung ano ang pananaw na mula sa salita ng Diyos. So, dapat paniwalaan patungkol sa kamatayan. Okay? So, yun po, pamumuhay sa liwanag. Ibig sabihin, pamumuhay sa turo ng salita ng Diyos. At unti-unti na tayo umalis doon sa mga madidilim na mga pananaw. Yun po yung darkness doon. Kasi sabi diyan, if we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie. Nagsisinungaling lang tayo. Kung halimbawa, sinasabi natin tayo nakikiisa sa Diyos o tayo Kristiyano, pero hindi natin, tayo naman ang pamumuhay natin yung dati pa rin buhay sa kadiliman, parang hindi tayo nagiging totoo. At sabi, hindi natin isinasabuhay ang katotohanan. Kaya sa salita po ng Diyos, kasi sa salita po ng Diyos, nagbumula ang mga katotohanan sa buhay ni ito. Dati po, marahil, naisip natin, dahil naituro sa eskwelahan, na tayo nagmula sa unggoy. Papayag ka ba? Nagmula ka sa unggoy, nag-evolve daw ang tao. So nalaman na natin, mali yun. Nilikha po ng Diyos ang tao directly, separate sa mga animals. Dinilikha at hinubog pa ng Diyos, special po pagkalikha sa tao. At hiningahan ng Diyos ang tao ng hininga ng buhay. Hindi po niya ginawa yun sa animals. Tayo po lamang ang nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya tayo ang pinaka-special, pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos. At tayo po ay hindi animal. Kaya sabi ko noon, nung sa Oy High School, sabi nung nag-aano sa amin, religion class yun ang tao daw ang highest form of animal. Di paniwala naman kami. Highest form, di animal pa rin. Kaya siguro na pagka nagmumurahan, yun ang tawag. Animal you. Parang gano'n, Hindi po tayo animal. At pagka ganun ko sa pananaw, di ganun nga magiging turing sa kapwa. Mababa. Pero pagka ikaw ay tingin mo sa kapwa ay nilikha sa wangis ng Diyos, di igagalang mo. Dahil may dignidad po ang bawat isa sa atin. Kaya mahirap, kaya mayaman. Pare-pareho po tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya igagalang natin ang ating kapwa. Okay? So, wag po tayo mamuhay sa kadiliman. O kaya kung nakikita natin, lalo saka naman natin naunawaan tayo ay nasa kadiliman pa, pagka tayo naliwanagan na. At paano tayo nililiwanagan? Sa patuloy po na pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pag-aaral nito at malalaman natin ang kalooban ng Diyos at doon yun ang ating isasagawa. Na napakahalaga na tayo po ay kapag nagkakaroon ng mga aalitan, ay matutong magpatawad. Pagka nagkakaroon ng yung mga katangian dapat na ma-develop, maging mahinahon, matiyaga, maging mabait, matulungin sa kapwa, yun po yung mga katangian dapat na de-develop sa atin. At siyempre, aaminin natin na tayo may mga pagkukulang, pagkakamali sa ating buhay. Lahat naman tayo nang galing doon. So, hindi po ito yung pagalingan tayo. Kundi, paunahan tayo na magpakumbaba sa Panginoon. At dahil doon, mas magiging maayos yung relasyon natin sa ating kapwa. Alam natin na from time to time nagkakamali rin tayo. So hindi po natin titingnan ang ating sarili na parang tayo perfecto, tapos yung iba pagka nagkakamali, sila lagi natin pagagalitan, tapos pagka tayo nagkamali, ayaw natin na tayo ay pagalitan. Of course, hindi naman kailangan pagalitan, kundi tanggapin natin na tayo nagkakamali rin.
Buhat sa salita ng Diyos, magpatuwid tayo, kung ito man yung sa relasyong pamilya, sa relasyong mag-asawa, ama, anak, magkakapatid. Kung sapat po ang salita ng Diyos, nagbibigay ng gabay kung paano dapat tayo lumakad sa ganoong mga relasyon. No? Okay? So, isagawa ang kinakailangan sa pakikiisang Kristiyano. Sabihin po natin, go! At yun po ay ang lumakad sa liwanag ng Diyos. Walk in the light. May kanta po yan. Kinanta namin dati ng mga kabataan. Okay, and then pangatlo, lastly, sikaping makapanumbalik sa pakikiisang Kristiyano. At yun po ay sa magitan ng pagtanggap ng kapatawaran. Reality po na tayo po ay maaari pa rin mahulog sa kasalanan. Magkamali dahil tayo nga po ay nasa katawan pang ito. Kaya naman, magbibigay po tayo ng room for improvement sa isa't isa. Hindi din naman po tayo mag-expect na hindi na magkakamali ang isa't isa sa atin. Dati ganun ba yung una kong tingin? Okay, bago pa lang sa church, sabi ko, mabait ng mga Kristiyano pala. Dahil bago-bago lang ako eh. Pero nung ako'y napa-enter na sa mga tapos nakasama na ulit-ulit sa mga pera. Hindi pala. Meron ding mga kahit na Kristiyano na ay nakakairita pa rin, At may nagsasalita pa rin ng hindi maganda. O kaya may mga actions. So, na-disillusion ako. Pero buti na lang, mayroon po nag-mentor sa akin sa pasimula. Na asahan ko raw na hindi lahat ng expectation ko ay ganun nga. Kasi tayo po ay nasa pare-pareho tayo lumalakad na iba't iba po tayo ng level ng groups. Na ating facing sa ating Christian life. Mayroong masunurin sa Panginoon, naunawaan agad dahil aktibo, o kaya masipag sa pag-aaral ng Biblia. Meron naman na hindi ganun, para hindi pa niya masyado naunawaan. Kaya, pag-ewang-gewang pa, So, kailangan po tayo maging gracious sa isa't isa. Huwag po tayong maghuhusgahan sa isa't isa. Baka ito hindi Kristiyano. Ganon, di po, O di marahil kulang pa siya sa pag-aaral at sa pagkatuto. Kaya kailangan naman niyang mag-aral. Pero kailangan po nating angkinin yung ating responsibilidad sa ating sariling pagkukulang. Huwag po natin naman isisisi sa iba. Kasi nasa sa atin po rin yung lahat ng panawagan na tayo ay dapat magsikap na lumago sa ating buhay Kristiyano. Personally, and sa pakikisama sa group. Kung hindi po natin ginagawa yun, ay mahirap po talaga tayong lumago. Kaya yung individual nating responsibility, dapat ginagawa natin yan. Hindi pwedeng ang iba ang magbabasa ng Bible para sa iyo. Hindi pwedeng ang iba ang mananalangin para sa iyo. Di ba? Personal mo yan na relasyon sa Panginoon na dapat mo pagyamanin. Kaya nga po yung dati kong message, makakaasa lang po ako ng mabilis sa paglago natin na sa church kung bawat isa sa atin ay talagang seryoso sa personal sa paglalim sa relasyon sa Panginoon. Yung ating personal Bible reading, personal prayer time, yung ating quiet time. Doon po tayo maglalagay ng foundation sa ating personal spiritual walk. And then, dadaloy na lang po sa atin yung blessing ng Diyos sa isa't isa pagka tayo nagkakasama-sama. Okay? Ngayon, dahil alam natin hindi lahat ay ganun nga, di yung mga nauna na, ipapakita natin ang ating pagiging malago sa pananampalataya, sa pagiging matyaga, mapagbiyaya, magandang loob sa ating mga kapatid. At, siyempre, yung mga nauna na lumalago, sila yung magiging parang spiritual parent o spiritual guide ng mga bago. Tama po? Ganun po, parang may resemblance po yan sa paglagong physical eh. 'Di ba? Nung magkaroon kayo ng anak, kayo ay magulang, Siyempre, ikaw mag-aalaga sa iyong anak. Hindi pwedeng anak ang mag-aalaga sa iyo. Dahil wala pa siyang kakayanan. Pero habang lumalaki na yan, bata na yan, hindi mo naman siguro expect na 7 taon na ay pinapakain mo pa, sinusubuan mo pa. Hindi, dapat marunong na siyang kumain, di ba? Sa kanyang sarili. Sabihin na turuan siya. Ganun din po sa spiritual. Ilang taon na po tayong Kristiyano? Tayo po ba ay hanggang sa tagapakinig lang? O kaya mo nang magbahagi ng salita ng Diyos sa iba? Sa kapitbahay mo, sa kapwa mo, sa kapamilya mo? Doon po natin ma-measure kung tayo ba'y lumalago. Tayo ba'y may kakayanan na tumulong sa iba sa kanilang pananampalataya? Ibig sabihin, nagiging magulang ka na.
Yung po ibig sabihin ng pagiging magulang, mature. Mature ka na sa iyong pananampalataya. Okay? At doon po, magiging malaking pakinabang po yan para sa pagsigla ng ating Christian fellowship. Pagka marami ang mature. Sabi mo nga sa katabi, magulang ka na ha. Okay. Magulang, ano. Minsan may negative connotation yung magulang eh. Lalo na pagka sa mga laro o sa basketball. Ang gulang mo naman. Pero pagka po sa pananampalataya, ibig sabihin niya, mature ka. Ibig sabihin na mas kakitaan ka ng Christ-likeness. So, seek to be restored to Christian fellowship. Pagka nagkasala, ang isa't isa, una, personal mo yung personal nating responsibility na manumbalik tayo sa Diyos. Nandun naman po ang pangako ng Panginoon na tayo patatawarin niya kung ating ipapahayag. So, seek to be restored to Christian fellowship by receiving forgiveness by confession of sin. Of course, kailangan po nating manumbalik. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kung tayo po ay na-realize natin na tayo lumalakad pa rin sa kadiliman, sabi, nagkakasala tayo. And doon po naman yung paanyaya na manumbalik sa Kanya. At ano po ang basis natin? Yung dugo pa rin ni Jesus sa dumanak sa krus ng Kalbaryo, sapat po yun para tayo patuloy na linisin sa ating mga kasalanan. Kaya mapapansin niyo po, yung word ng cleanse ay cleanses. Present tense. Nagpapatuloy po yan. Present continuous. Ang ibig sabihin niya, nagpapatuloy na gawain ng ating Panginoong Jesus na tayo nilinisin niya sa ating mga kasalanan. Kung tayo lamang ay ipapahayag. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Yung bang ayaw umamin na may kasalanan. Minsan ako po ay sa pangangaral ko sa isang funeral. Sinabi ko doon, sinasabi po ng Biblia na lahat tayo ay makasalanan. Nakagawa tayo ng kasalanan. Sabi nung isa sa grupo, pakinig ko, kung kasalanan, ginagawa. Ayaw umamin, ayaw sabihin naman tayo, makasalanan, nakakagawa tayo iba't ibang kasalanan. Nung sabihin ko, sino sa atin dito ang hindi nakakapagsinungaling kahit kailan? Wala namang kataas ang kamay. Okay, so lahat tayo nagkasala. So, ang inisip kasi ng iba na kasalanan yung ikaw ay pumatay, parang yun lang, nakakulong ka, parang mga brutal naman kasalanan. Pero hindi po. Yung tayo mag-isip na masama, magsinungaling tayo, mainggit tayo, kasalanan po yun. Di po ba? Sabi ng Biblia. Ngayon, kaya wala pong makapagsasabi sa atin na hindi tayo nagkasala. At kung tayo man, of course, nagkasala tayo, nakahingi na natin ng kapatawaran, pero nagkakasala ulit tayo, humingi ulit tayo ng kapatawaran. Aminin po natin yung ibig sabihin ng we confess. Kaya may if, may condition po dyan, ipahayag natin. Pagka sinabi ko ipahayag dyan, hindi lang yung basta sabihin mo, nagkasala, kundi yung parang sa kalooban mo, meron kang remorse o meron kang talagang repentance. Pagsisisi na alam mong mali yun, hindi lang sa mali yun, may nararapat sa parusa yun, guilt, nagkakaroon po tayo ng guilt pagka sabihin ng guilt, deserving punishment. Pero naniniwala din tayo na kayang patawarin ng Diyos. Dahil sa namatay na si Kristo para sa ating kasalanan. Siya yung pinarusahan noon, 2,000 years ago, sa lahat ng ating kasalanan at mga magiging kasalanan pa. Iisip po ba natin yon? Kahit yung po mga magiging kasalanan pa natin, binayaran na ng Panginoon Jesus. Paano yun? Sabihin, kung nabayaran na pala ni Jesus, ang kasalanan kong gagawin pa, pwede ko pang gawin yun. Ganun ba? Hindi po dapat ganun. Ibig sabihin lang, may nakaprovide po na kapatawaran sa atin. Kaya lang huwag po nating aabusuhin. Ang biyaya po ng Diyos, yan po ay open na maabuso ng maraming tao, lalo ng mga mananampalataya. Ay, ako na may patatawarin uli ng Diyos pagka nagkasala. Dahil ang pangako niya. Tunay. Pero tama ba yun? Yung damdamin yun na kahit naman ako nagkasala uli, patatawarin po ng Diyos. Abuse po yun. Abuse of the grace of God. At hindi po yung tamang response sa kabutihan ng Diyos. Kung nagkasala na tayo, dapat na nasa mind po natin, hindi ko na ulitin ito. Ayaw ko nito. At dapat nagkakaroon tayong hatred towards sin. Para daw po ng nagahang sa gubat, nakadagil siya ng yung ng mga dito, mga bubuyog, mga ganun Ay di nagpuntahan sa kanya, ay siya naka-jacket, napuno siya ng wala siya magawa kundi tinanggal niya kanyang jacket, mabilis, at itinapon niyang malayo.
Ganun daw po ang dapat nating treatment sa kasalanan. Huwag natin itong babyhin. Itapon natin, ilayuan natin, itakwil natin. At alam mo na po natin, pagka nagkasala na, lalo na yung mga kasalanan talagang nagkakaroon ng malaking pagkasira sa mga relasyon. Bawa, mga OFW, nangaliwa. Yan, nalaman ng asawa at mga anak, nasira ang relasyon. Marami po rahil tayong alam na ganyan. So, alam natin yung dulot ng pagkakasala ay masama sa buhay. Of course, meron pong kapatawaran ng Diyos. Pero, sigapin po natin na talagang layuan ang kasalanan at kaya po natin yun sa tulong ng ating Panginoon. Doon po tayo makakapanumbalik sa ating magandang relasyon uli una sa ating Diyos dahil sa ang ka-fellowship natin at sa ating kapwa mananampalataya. Diba? Ang hirap nga kapag kami dinadala ka sa loob ng mabigat dahil hindi ka pa nakapaghingi ng tawad sa Diyos. Paano sa kikipag-fellowship ka, hindi ka maging malaya sa pagpapatotoo, sa pagpapasalamat kasi alam mo may sikreto ka na nililihin na kapag ka nalaman ng iba, naku. Pero maaari kang magbahayag sa pinagtitiwalaan mo, nakapatiran para ikaw ay matulungan sa payungan. So ganun po ang nire-require sa atin na manumbalik tayo sa ating Panginoon kung tayo nagkasala. Kasi kung hindi, makaka-apekto po, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating pamilya, yung kasalanan na yan. Parang makakahawa ba? At maging sa church. Kapag po tayo may dinadalang kasalanan, hindi pa natin naipahayag sa Diyos, hindi natin nasa-settle, maaari po mahawa pa yung iba. At maaaring hindi dumalo yung pagpapala ng Diyos as a church, sa atin as a church. Kaya responsibility po natin mga kapatid, na linisin, magpalinis muna tayo sa Diyos, palagi sa ating buhay. At sa Kanya tayo magagamit effectively and fruitfully sa Kanyang kingdom. Doon naman po, ang Diyos natin ay faithful, faithful, sabihin, kung sinabi niya patatawarin tayo. And righteous. Kailangan niyang patawarin tayo. Kasi matuwid siya, hindi pwede magsama ang makasalanan at matuwid. Diba? Kaya kailangan talagang linisin tayo ng Panginoon kung tayo nagpapahayag. Faithful and righteous ang ating Panginoon. Kaya may yung pangako niya na kapatawaran, matatanggap natin. Kapag tayo ay talagang umamin at nagsisi at nag-intention ng talikuran ang mga kasalanan niya. Okay? And then if we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Naalala ko lang po, minsan daw po may mga parang nagtuturo ng pagka daw Kristiyano ka na, hindi ka na nagkakasala. Parang hindi ka na makakamit ng kasalanan. Maling-mali po yung pananaw na yun. Dahil proud po rin tayo magkasala dahil nasa sa atin pa rin po yung kapasyahan natin. Meron po mga lumalabas ng kanyang katuruan. Kasi binayaran na rin na Jesus ang kasalanan natin yung parusa natin. Kaya wala na tayong kasalanan. Parang gano'n. Pero mali po. In reality, agawan tayo ng kasalanan. Kung pipiliin natin magkasala. Pususuway tayo sa Diyos. Kaya kailangan po natin, at paano pa? Bakit pa nga sinasabi niyan, if we confess, kung hindi na tayo magkakasala. Kaya nagbigay po sa atin ng provision ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos, sa ating kahinaan, dumadako na tayo nagkakamali pa rin. Pinipili pa rin natin ang pagiging makasarili from time to time. Pero, kailangan naman po, nag-i-improve na tayo. Baka naman yung kasalanan ginagawa na natin 10 years ago, hanggang ngayon ginagawa pa natin, hindi nag-i-improve. Paano po pa kaya? Halimbawa, may technology tayo na invento. Ilalagay natin halimbawa dyan sa pintuan. Yung parang buzzer, na pagka, halimbawa, papasok ka, tapos may kasalanan ka pang hindi na-confess, biglang tutunog, zzzz! Tapos lalabas kung anong klaseng kasalanan. Papasok ka ba kayo dito? Parang gano'n halimbawa daw, may nakaka-detect ng kasalanan natin. Sa totoo, hindi na ho natin kailangan ng gano'n. Dahil meron talaga nakaka-detect ng kasalanan natin. Alam niyo kung sino? Ang Holy Spirit. Nakasama natin. Of course, hindi naman i-broadcast kung anong kasalanan. Pero nalulungkot po ang Holy Spirit. Nagigiyagi. So, parang siya tawag sa ibang huwag yung pighatiin, napipighati ang Espiritu Santo pagka tayo nagkakasala pa rin bilang mga anak. Pero, at pagka napighati po siya, siyempre, kinukonvict niya tayo, nawawala yung kapayapaan natin,
para tayo po ay makapagsisi, para aminin natin na nagkamali tayo at makapanumbalik tayo sa Kanya at i-claim po natin muli ang dugo ni Jesus. Kaya kung mananalangin po tayo ng paghingi ng tawad, lagi po natin i-claim, Panginoon, naamin ko po ako'y nagkasala sa iyo, nakapagsalita ako ng masama sa aking asawa, sa aking anak, sa aking kapitbahay. Patawarin mo po ako at aking pong inaangkin muli ang dugo ni Jesus na nabuo sa krus na naglilinis sa aking kasalanan. Yun po ang ating pananalangin. At makakaasa po tayong nilinis na tayo ng Panginoon. Angkinin po natin yun. Kung tayo mapagpakumbabang, lumapit sa Kanya, ang dyablo, sasabihin niya, hindi ka pa nilinis. Huwag natin siyang pasinin, sawayin natin. Minsan parang hindi pa tayo ganun kapayapa. Pero baka naman ang sinasabi pa sa natin ng Diyos, humingi ka rin ng sorry doon sa pinagsalitaan mo ng masama. Yun, kailangan din po minsan, o baka kailangan talaga na doon din sa mismong pinagkasalahan natin tao, humingi tayo ng tawad para makumpleto yung damdamin natin na tayo tumanggap ng kapatawaran sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, yun po ang mga paalala sa atin ng Panginoon. Nagaganap po yan, lalo na sa loob ng tahanan. Hindi maiwasan lagi. Dahil may pagkakaiba tayo, nakakapagsalita tayo na hindi maganda sa isa't isa. Pero kung tayo Kristiyano, dapat mabilis tayo na humingi ng sorry at humingi ng tawad sa Diyos at sa kapwa na ating pinagkasalanan. Tandaan, bawat disipulo ay marapat lumago at makibahagi sa pakikiisang Kristiyano sa pamamagitan ng pananatili sa pinagmumula ng buhay, so yung personal nating responsibility, remain in Christ, sa pamumuhay sa liwanag ng Diyos, so walk in God's light, sabihin maging masunurin tayo sa salita ng Diyos, at sa pagtanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kasalanan. Kung tayo may nagkamali muli, tayo nagkasala, lumapit lang muli tayo sa Panginoon. At tayo kanyang lilinisin kung ating ipapahayag na may buong kaseryosohan ng ating nagawa ng pagkakamali. Marirenew ulit tayo. Okay? Hamon, ito pong hamon upang sa buhay, 2 talata po. Sabi po dyan, ni Juan pa rin, tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Diba? Mas madali pong ibigin sana, nakikita, di ba? Okay? Paano niya maiibig ang Diyos hindi nakita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Sa bawat isa. O kapamilya. Kaya kung meron po tayong unsettled, o mga parang galit o tampo sa ating mga kapatid, settle po natin yan. Para masabing talagang umiibig nga tayo sa Diyos. Huwag po tayong mag-alaga ng sama ng loob. Dahil lalaki yan at makakahadlang sa ating Christian fellowship. And then, lastly, sabi po sa Hebreo, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya na nakasanayan ng iba. Sabihin, kahit noon, naging problema din nila yung iba, tinatamad dumalo sa fellowship. Tinatamad dumalo sa worship service. Pero huwag po natin gagayahin yun. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na po dumating ang Panginoon Jesus. Kailangan po ay haharap tayo sa Kanya na nakita niya tayo naging aktibo, tayo masigla sa ating pakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Tayo po mananam. Aming Diyos, salamat po muli sa mga paalala ng salita na kami po ay kailangan pagsikapan namin maging masigla ang aming pakikipag-isa o pakikisama sa kapatiran dito sa iyong church. At mga po, Ama, ay kayo pa ang patuloy na mag-usap sa bawat sa amin sa mga bahagi ng aming buhay na kailangan namin iayos. Kayo po ang Diyos na may pangako na kung kami lumalapit sa iyo may pagpapakumbaba. Kami po i-renew mo, Panginoon. Lilinisin, patatawarin sa aming mga pagkukulang at muli mo kami bibigyan ng panibagong simula para kami maging bahagi ng iyong church na masiglang naglilingkod sa iyo.
Salamat po at kayo po nakababatid ng kalagayan ng bawat isa na po itugunin mo yung mga pangangailangan ito sa kanilang buhay. Ang dalangin, in Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Salamat po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.